Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At para po sa kaalaman ng bawat isa, ang atin hong programa ay pwedeng mapakinggan sa iba't ibang mga radio stations. Yan po ay nagkalat mula Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, iba-ibang oras po yan at tayo po'y nasusubaybayan din gamit po ang streaming app ng FEBC. At saka po ang mga Facebook pages, kagaya po ng 702 DZAS-FEBC Radio Facebook page o kaya yung 1143 DZMR Facebook page at yung iba pa po nating mga partner stations. Kasama na rin po sa ating pwedeng gamitin para masubaybayan ang FEBC Radio TV at tayo po ay available din sa YouTube channel ng 702 DZAS-FEBC Radio TV. At nasusubaybayan din tuwing araw ng linggo. Yan po ay alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Yan po ay sa channel 185 sa GCTV. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Alam niyo po, isang mahalagang bagay para sa isang mananampalataya ang maunawaan kung bakit siya merong suffering sa kanyang buhay. Kung atin pong nasubaybayan ng mga nakalipas na mga pag-aaral, atin pong nalaman na yung pagkaunawa doon sa pinagmumulan ng ating mga suffering ay napaka-importante para maproseso natin ng tama bakit may suffering, di ba? At paano magre-respond sa suffering na ito. Maganda po ang sinabi sa James chapter 1 verse 5. Itong chapter 1 po ng James ay actually tumatalakay po ito sa mga problemang kinakaharap at tinuturo niya sa atin na kung meron daw tayong mga problema na dumarating sa ating buhay, sabi nga, let it be an opportunity for great joy because it is an opportunity to grow. Pero ang interesting po rito, yung assurance na ibinibigay sa atin sa James chapter 1 verse 5. Tandaan niyo po, ito ay talata na umuugnay doon sa mga naunang pahayag from verse 1 to 4 that talks about suffering. Madalas po kasi naririnig natin itong passage na ito na hinihiwalay doon sa kanyang konteksto. So ang nagiging application po ay malawak. Bagamat yan naman po ay talagang usable sa marami ring paraan at aplikasyon sa ating buhay, but it is very important to link it properly sa kanyang context. At sa konteksto po, it talks about trial, suffering, and how we should respond sa mga trials na ito. At ang sabi nga ng passage, by rejoicing. Now, ang sabi po ng verse 5, if you need wisdom, ask our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. So, ilang bagay po ang kapuna-puna. Ano po? Una, bagamat ang nature ng ating problema ay iba-iba, di ba? Minsan karamdaman, minsan pinansyal, minsan relationships, may mga times naman na ang kailangan po natin ay encouragement. Pero at this point, ang ipinangakong ibibigay ay wisdom. So you have to ask the question, why? Bakit wisdom? Well, ako po'y naniniwala na napakahalaga ng wisdom so that we can discern ano ba yung pinagmumula ng problema. Kasi po, parang kumbaga sa doktor, pag mali po ang diagnosis, mali ang kanyang pag-evaluate kung ano po ang pinagmumulan, most likely yung kanyang mga prescription o kaya yung mga mungkahi moving forward na nakabase doon sa kanyang diagnosis ay magiging mali din, di po ba? Kaya importante sa atin na meron tayong wisdom para maintindihan natin anong pinagmumulan po nito. No? Pangalawa, yung wisdom is actually guaranteed. Ano po? Sabi nga ng verse, ask our generous God and He will give it to you.
Pag hiniling po natin sa ating Panginoon, ito po ay Kanyang ipagkakaloob sa atin. In fact, the Bible tells us, He will not rebuke you for asking. Very interesting kasi minsan po, pag tayo ay humaharap sa mga problema, palagay ko ho ang isa sa mga hindi natin agad-agad na nahihiling ay wisdom. I don't know, pero yan po ang aking assessment. At bakit ko naman nasabi ito? Dahil sa madalas na pagkakataon, ang mga nahihiling po natin ay, Lord, alisin mo yung problema. Para bang automatic response natin, pag merong problema, Lord, alisin mo po ito. Well, bagamat hindi naman masama na hilingin na alisin, pero minsan kasi, kailangan muna nating maintindihan ano ba talaga pinagmumulang kasi. Baka mamaya itong mga problems natin ay bunga ng immaturity. So, by allowing us to suffer the consequences of our immaturity, okay? Ang nangyayari po, nagde-develop tayo ng paglago. Kasi pinagdurusahan mo yung consequence eh. Kung yan po ay consequence din ng kasalanan, say for example na kasalanan ng pinagmulan, at inalis lang basta ng Panginoon, so mangyayari sa atin, natutuwa tayo kasi nawala yung problema, but we do not become repentant, which is more important. So, in other words, yung wisdom na yon is very essential para mahanap natin. Kasi hindi lang naman dapat na hiling lang tayo ng hiling na, Lord, alisin niyo po. We have to find out. It may be a necessary experience for us para una, mag-mature. Pangalawa, tayo po ay mag-repent if ever na, yun nga, may kasalanan sa ating buhay. Halimbawa, no, yung aking anak, yung bunso po sa ngayon, ay nag-homeschool. No? From time to time, pag meron pong assignment yan, Daddy, tulungan mo ko. Ayan, kasi si Mami ang nagtuturo Hindi naman pwede ho na lahat na lang ng mga assignment ay tutulungan ko. In fact, hindi ko nga dapat siya tinutulungan because the more I help him, ang mangyayari po doon, he will not learn. Ang mangyayari, ako lahat sasagot, sasaluhin ko siya. So in the end, yung learning process will be affected. Di po ba? So sa atin din, kailangan nating maintindihan, kaya pala wisdom yung binibigay. Kasi hindi naman lahat ng mga problema dapat alisin Sa totoo lang, may mga problema po na kaya tingin natin talaga rito ay problema kasi kulang tayo sa maturity Parang ganito, no? Hindi ba pag ang isang bagay ay kino-consider mo as a problem, ibig sabihin, yung capacity mo is lower than the problem. So, apektado tayo. Pero pagka yung kapasidad natin ay mas nakahihigit kaysa doon sa problema, ang nangyayari po dyan mga kapatid, bagamat nandoon ang problema, hindi tayo apektado ng problema. At bakit hindi tayo apektado ng problema? Sapagkat yung capacity natin mas higit kaysa po doon sa problema. So in other words, ang solution ay hindi po yung removal ng problem because in that case, the problem na na-encounter natin may be the means by which we will grow. Kaya nga sa James yun ang sinasabi, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Actually, nung una ko na-enkwentro itong talata na to many years ago, nung ako po ay batang-bata pa, para bang isa ito dun sa mga, teka lang, ano bang pinagsasabi nito? Bakit pag may problema, great joy daw, no? Does it mean that we ignore the problem? Does it mean that we pretend that there is no problem? Does it mean that we dismiss the problem? Actually, the answer is no. Ang reality po dito sa talata na ito, kaharapin natin yung problema and respond accordingly. Dahil ang totoo mga kapatid, pag meron tayong wisdom, nalalaman natin na ang kailangan pala natin ay maturity. Nalalaman pala natin na paminsan ang kailangan pala ay repentance. Or nalalaman pala natin na sa area pala na ito ay meron akong kahinaan. So this was revealed to me through my experience of trials. And by knowing yung area of weakness, now I can start developing that area. So para bang nabibigyan tayo ng assessment. Kung palagi na lang, tanggalin niyo po yung problema, alam niyo mangyayari,
Darating ang problema, problemado ka, mawawala yung problema, praise the Lord. Darating ang problema, problemado ka, mawawala ang problema, praise the Lord. So bakit ganon? Kasi nga, hindi ka lumalago. Kaya ang tendency po is we just keep on rejoicing when problems are removed, but we never grow. Kaya naalala ko yung sabi ng isang author, no? Sometimes daw, ang problem natin pag may problem tayo, okay, is that we are so solution-oriented instead of God-oriented. Anong ibig sabihin? Pag sinabi ho kasi nating solution-oriented, ang hinahanap natin palagi, how can this problem be solved? How can this problem be removed? Yung God-oriented person, ang takbo ng isip niya, how can I know God more as I go through this experience? What can I learn about God in this experience? So yung taong solution-oriented, they rejoice when problems are solved. Yung taong God-oriented, they rejoice because even in the context of challenges and opportunities, they grow, they become better. Yan ang napakahalaga. Kaya sa Bible makikita mo, no, sa Book of Psalms, sobrang dami. Nagre-reflect sila sa kanilang mga pinagdadaanan, di ba? And then as they go through these challenges, nabubuksan yung isip nila, ay kaya pala ako nagkakaganito, meron akong problema. So yung wisdom na yon allows them to identify the cause of the problem and at the same time, give the proper response to the problem. Kaya dito ho, ang ganda-ganda rito sa Psalm 73, no? If you have time, read this chapter. Ang sabi ho rito, no? If I start with verse 1, ang sabi niya, let me read from verse 1 to verse 3. Again, this is Psalm 73. I will be reading from the New Living Translation. Tingnan niyo ho yung perspective ng tao and how it will change later on. Sabi niya, truly, God is good to Israel, to those whose hearts are pure. But as for me, I almost lost my footing, my feet were slipping, and I was almost gone. For I envy the proud when I saw them prosper despite their wickedness. Kita niyo yun? Naiinggit ako doon sa mga masasama dahil sumasagana sila. Problema yon, di ba? Sabi niya, nawala na nga yung sinabi niya po, I almost lost my footing. Ang idea po nito, para bang nanghihina ako, Lord. I became unstable, nawala yung stability ko. But look at this, no? Later on, nagkaroon ng change. Sabi niya, verse 17. So, skip tayo ng ilang verses, 17. Ang sabi po niya rito, no? Then I went into your sanctuary, O God, and I finally understood the destiny of the wicked. Truly, you put them on a slippery path and send them sliding over the cliff to destruction. Kung uunawain nyo yung sinasabi nito, hindi naman nagbago yung sitwasyon eh. Nagbago yung perspective niya because he came to know God. Ibig sabihin, hindi na-solve yung problem, ganun pa rin. Pero bakit naiba yung kanyang response? Kasi naiba yung kanyang perspective. The same is true. Pag binasa niyo po yung napakagandang aklat dito sa yung tinatawag nating God's Embracer. No? If you go to the Old Testament sa book of Habakkuk, ang ganda-ganda rin ito. Ang sabi niya dito sa Habakkuk chapter 3, verse 17 to 19, even though the fig trees have no blossoms and there are no grapes on the vines, even though the olive crop fails and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields and the cattle barns are empty. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. The sovereign Lord is my strength. He makes me as sure-footed as a deer, able to tread upon the heights. Gustong-gusto ko ho ito kasi yung opening po ng Habakkuk, pag binasa nyo, talagang ang laki ng problema ng taong to. No? Sabi niya, Lord, bakit naman ganon? Kung makapangyarihan ka, bakit nangyayari sa amin to? Kung mahal mo kami, bakit nangyayari sa amin to? So, he was looking at the desperate situation and he was making conclusions about God based on his situation. Kaya nga, ang bigat-bigat ng kanyang tanong
Kung mahal mo kami, bakit ganito? Kung makapangyarihan ka, bakit ganito? Pero tingnan nyo yung verse 17. This is the end part ng Habakuk. And by the way, yung name na Habakuk is a very beautiful name. Ang ibig sabihin po niyan, dalawang variants actually. One is either embraced by God, niyakap ng Diyos, or yung isa, yumakap sa Diyos. Okay? Yan ang ibig sabihin ng Habakuk. Kaya yung opening ng verse 17 from the New Living Translation, even though. Bakit mahalaga yan? Ang ibig sabihin niyan, wala pa ring nababago sa sitwasyon. Kaya nga sabi niya, the fig trees have no blossoms, there are no grapes on the vines, even though the olive crop fails, the fields lie empty and barren, the flocks die in the fields, the cattle barns are empty. In the midst of this situation, sa ganitong konteksto, tingnan nyo yung nangyari. Yet, I will rejoice in the Lord, I will be joyful in the God of my salvation. Yung pagpupuri niya, hindi nakaangkla doon sa pagbabago ng sitwasyon. Yung kanyang pasasalamat at pag-asa, hindi nakatuon doon sa, uy, nagbabago na yung sitwasyon, may improvement na. Hindi po, hindi ganon. And usually ganyan tayo, di ba? We have hope because we are so focused on the improvement of the situation. Na para bang pag nag-i-improve yung situation, wow, okay, good. Pero dito po, hindi ganon. Ang kapansin-pansin po dito sa ating talata na ating binasa is that habang naroon pa siya sa kaparehas na sitwasyon, hindi pa rin nagbabago yung sitwasyon. Pero ang sabi nga niya, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. So anong makikita natin dito? Pagka ang tao solution-oriented, you cannot give this kind of hope or praise. Kasi wala namang nangyari. Ganun pa rin eh. Patay pa rin yung mga hayop, wala pa rin bunga yung mga puno, nagkakandalantahan pa rin yung kanilang pananim. So, in other words, there was no improvement in the situation. Pero yung hope niya is not found in the improvement of his circumstances. Rather, ito pong kanyang pag-asa ay nakaugat sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya gustong-gusto ko napakaganda, di ba? Kasi alam mo yung hindi naman talaga nag-i-improve yung sitwasyon, pero Lord, may pag-asa ako. Kasi sa inyo ko nakatuon. Yan yung sinasabi natin na kaibahan ng mga tao na solution-oriented who only rejoices pagka merong progress or seeming improvement sa situation as compared sa mga taong God-oriented who suddenly realizes who God is in the midst of their challenges and difficulties. Yan ang napakalaking kaibahan. At ang sinasabi ho ng passage na ito, ganyan ang naranasan ni Habakuk. Ganun pa rin ang sitwasyon. But because he was focused on God, nagkaroon siya ng pag-asa. Kayo po ba? Kumusta kapatid? Kayo po ba ay solution-oriented pag may problema that you only rejoice? Pagka sa tingin nyo may improvement, may pagbabago, may nangyayari? Or are you God-oriented na habang nakikilala nyo ang Diyos sa gitna ng inyong pinagdadaanan, alam nyo, nanliliit yung problema kasi nare-realize nyo kung sino ang Panginoon eh. Para bang darating kayo sa point na, Lord, it doesn't matter kung walang progress tong sitwasyon sa aking assessment. Alam ko, ikaw ang Diyos, marunong ka, makapangyarihan sa lahat, and I trust you, and I know that this situation is under your control. Ang ganda nun, Yan po ang nangyari dun sa Psalm 73 at saka dito sa Habakuk. At tayo rin, magandang tanong kasi talaga namang sa buhay na ito, ang problema come and go At sabi nga natin sa mga previous lessons, marami kasing cause yan Problema na kaya namomroblema ka kasi immature ka. Because you lack maturity, yung isang bagay, parang problema pa rin ang dating. Di ba? Kasi nga, mababa yung capacity mo as compared to the situation May mga pagkakataon naman na kailangan pala repentance. May pagkakataon naman na yan palang magtutulak sa iyo na makilala mo ang Diyos. So the more you understand God, the more you know God, the better you understand God. So mas nagiging maayos ang pagharap natin sa sitwasyon. Di po ba?
Kaya napakagandang pagkakataon to truly worship God and ask ourselves the question, saan nga ba ako nakatingin pag may problema, di ba? Palagi ba akong nakatingin sa sitwasyon, trying to figure out everything with my limited understanding? Yung bang parang ang dating mas marunong pa tayo sa Diyos na ang pamamaraan at pag-iisip ay mas higit sa ating pamamaraan at pag-iisip? Hindi ba? Isa nakakahiya, no? Parang naalala ko nga paminsan pag nagpe-pray, no? This should be a guidance din para sa atin. Kasi paminsan po when we pray, hindi ho masama, no? To be specific in our prayers. That's good. Pero wag naman po yung specific na parang mas marunong pa tayo sa Diyos. Na Lord, ganito dapat mangyari sa ganitong paraan, sa ganitong panahon. Na para bang, hindi mo kasi ito alam, Lord, ako nakakaintindi nito Ganito dapat. Alam niyo ho, mas marunong ang Diyos. May paraan ng Diyos, may agenda ang Diyos, may iba siyang ina-accomplish. Tayo, may limitado tayo nakikita, higit-higit pa doon ang nakikita ng Diyos. Kaya wag ho tayong mag-isip na para bang mas marunong tayo, mas magaling tayo, mas alam natin. Ang reality po ay nakahihigit yung kanyang kaalaman, kakayahan, kaparaanan kaysa sa ating kaalaman, kakayahan at kaparaanan. Di po ba? Kaya ang marapat sa atin is to actually just trust the Lord. At wag ho tayo magrunong-runungan, wag tayo mag-akala na, okay, mas alam ko to and I will tell God what to do. Hindi po. Talagang ako sa aking personal experience, ganyan din naman ako dati, no? Sabi ng sabi, Lord, ganito, ganitong paraan, ganitong panahon. But you know, we always have to remind ourselves, Lord, your ways are higher than our ways. Your thoughts are higher than our thoughts. Ang ina-accomplish mo, higit sa inaakala namin. Mas marunong ka, mas matalino ka, magaling ka. Hindi kami dapat magdikta kung paano, kailan, saan, at kung ano mangyayari. We have to learn to submit to you. And by submitting to you, we get to know you and then we are amazed. Kasi alam nyo, pag ang mga bagay nangyari lang palagi sang-ayon sa gusto natin, para bang napapatunayan natin, ang talino ko talaga, nabigyan ko ng solusyon at ginawa naman ni Lord yung solusyon na ibinigay ko. Kayabangan pa yung nabubuo no? At sa halip na lumago ka sa pagtitiwala sa Panginoon, lalo kang mawawala ng pagtitiwala. Bakit? Kasi nga, ang nangyayari, para bang mas marunong ka na sa Diyos, which should never be the case. Okay? So sana po itong ating pag-aaral ay nagbigay linaw sa atin, nagbigay hamon, para talagang sa bawat problema, makilala po natin ang Panginoon at tayo ay lumago sa pagkakilala sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, muli maraming salamat. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.